Okay guys, so good morning. Ngayon may papakita ko sa inyo yung ating Honda CB400 Super 4 and pag-usapan natin yung mga bagay na nagustuhan ko sa kanya and hindi natin nagustuhan sa motor. So alam naman natin it's a legendary bike and sobrang screamer and before anything else, ilabas muna natin yung motor. Ilabas na natin yung motor sa garahe. Riding high when I was king, I played at the hard and fast. Ito kasing Super 4 natin is 1995. This is a Project Big One. Alam niyo yan, yung Project Big One. So this is a 1995 model. Pretty much it. And wala namang gaano special dito aside sa pagiging inline 4 cylinders and sobrang screamer ng exhaust niya. And buong buo kasi yung tunog niya. And that's the difference between sa mga 400 category na inline 4. Yun yung isa sa difference niya kasi buong buo yung tunog nito. Nagustuhan ko sa kanya. Unang-una yung tunog. That's the reason why sinwap ko siya from my Ninja 400. Nakabili ako ng CB400. Kasi gusto ko yung inline 4 na tunog nito and yung masculinity niya. And I love classic bikes. That's why wala akong pinamodify sa kanya. It's all stock. Just these side mirrors pinalitan ko. Kasi yung stock side mirrors ng CB400 is yung malapad na parang rectangular shape. And pinalitan ko siya into this one kasi masyadong mahaba yun. And this comes from the stock side mirror of, I think, Fino or Scoopy yan. From the stock side mirror of Scoopy ng tropa. And then, ayun, pinalit ko lang sa kanya. Ito, dinagdag ko lang tong parang pouch. Front pouch dito sa harap. Para lang hindi magmukhang bakante yung dito. The sides, signal lights is all stock, everything. Yan, even this kaha is all stock. So yan. Previously I was using an M4 exhaust na pinahiram sa akin ng tropa just to test it. Ganda naman yung tunog niya, lalo na kapag high revving. Mas nagustuhan ko tong Akrapovic na exhaust, this one, kasi even sa low RPM talagang dumadagong-dong siya. I've been using this bike for about 5 months or so. So ayan, and yung mga nagustuhan ko sa kanya aside from the exhaust sound is yung comfort riding. It uses an all-in suspension, dalawa yan. So stock, it comes stock ng CB400. So sobrang comfortable. Even si Jem, pag angkas ko is napansin niya yung difference. So coming from a sport bike na laging angkas ko si Jem. Yung isa sa bagay na nagustuhan ko rin sa kanya is less na yung vibration. Kasi nga inline 4, given naman yun. Syempre from experience sa twin cylinder Ninja 400, ma-vibrate talaga. Pero this one, less na yung vibration, mas pansin. And also, downside naman nito is sobrang lakas ng gas consumption. Given the year model, syempre matanda na. And naka-carb to, 4 na pirasong carb. And size is 30 mm
So malalaking carb yan, 4 na peraso. So kaya malakas siya sa konsumo ng gas. And average fuel consumption ko rito is 10 kilometer per liter kapag city driving. And kapag long drives, sumabot naman ng mga 12 to 15. So medyo okay na rin. Siyempre, ang sarap din sa pakiramdam. This is the bike, and the good thing about this also is nakuha ko siya. Ang chinek ko talaga is yung radiator, yung cooling, yung fan. So yeah, ang kagandahan din sa kanya is nung nakuha ko, automatic kasi yung fan niya. So once you start the bike, may option na pwedeng i-manual mo yung fan, or pwede mo rin siyang i-automatic. So ngayon nakaset siya to automatic fan. So kapag ka nag-reach na ng 80 yung temperature ng bike, it would automatically turn on yung fan. So yeah, isa din yun sa chinek ko kasi common issue ng CB400 and mga ganitong year model is yung overheating. 5 months ago is wala pa akong na-experience na overheating issue sa kanya. And kasi newly synchronized din naman ang carbs nito, so wala akong naging problema. Oil capacity nito is 3 liters lang din naman, so hindi rin naman ganun kalaki. And basic lang din naman siya, maintenance, yung change oil, yun lang talaga yung sa synchronization ng carb, yun yung kailangan mo siyang gawin. And alaga din dapat talaga sa langis. So when I say alaga sa langis, hindi ka dapat magtipid sa pag-change oil sa kanya, kasi yun na lang yung parang bumubuhay sa kanya, kasi nga matanda na due to age. I think change oil ko to every 1,500 kilometers or 2,000, yeah, 1,500 to 2,000 kilometers change oil ko siya. And ayun, change oil filter, everything palitan ko. Ayun, para maalagaan din yung bike, kasi nga due to katandaan na nito, kailangan mas alaga na siya. Tulad ng mga newer models ng bikes na kahit medyo lagpas mo ng konti, okay lang. So yan, this is my CB400 Super 4 Project Big One. So yun, tips lang kapag kukuha din kayo or nais nyo, gusto nyo kumuha ng CB400, kasi medyo tricky sa marketplace ngayon, because maraming sellers din na syempre hindi na dinidisclose yung honest issue or main issue ng motor. Pag kukuha kayo ng CB400, i-check nyo kung automatic ba yung fan. Also, i-check nyo yung synchronization ng carb, hindi siya delayed. Kapag ni-start nyo, then you rev it a little bit, nararamdaman nyo kung synchronize yung carb. So yun, isa din sa i-check nyo. Pero affordable naman yung pagpapasynchronize. So mahalaga talaga is yung fan, radiator, and yung mga coolants walang leak. Kasi overheating issue, madalas talaga ang init na itong motor sobra, lalo na kung traffic at tirik yung araw, given na 4 cylinders yan. So yun, i-check nyo lagi yung radiators, lipin nyo siya kung merong mga damages, and also check nyo yung automatic fan. And also, pinaka best advice siguro, kung kukuha kayo ng CB400, magdala kayo or magsama kayo ng mekaniko or someone na expert pagdating sa mga ganitong motor. It's a pera rin yan, pinaghirapan natin. So kailangan ma-make sure natin na quality yung makukuha nating unit. Although syempre sa katandaan, marami ng mga issue, pero syempre dun pa rin tayo sa unit na magugustuhan natin, and hindi tayo madadali ng mga issue na hindi dinisclose. So makikita agad natin, alam natin kung ano yung binabayaran natin, diba? So mas maganda magsama pa rin kayo ng mechanic or someone expert sa mga CBs or sa mga lumang motor. If you want more contents about my CB400 Super 4, just follow my page, subscribe, and like this video.
para maka-create pa tayo ng mas maraming contents about this bike. Yun lang guys.